Relasyon, querida, kabet, mistress, number 2. Yan ang karaniwang dahilan ng paghihiwalay ng mga magkakarelasyon. Pero maniniwala ka bang meron ring rason na tila ba ay kakaiba? Sa kwentong ito, hindi ko alam kung matatawa kayo pero malamang magugulat kayo sa mga kakaibang rason ng hiwalayan. Pero bago yan, huwag nang sayangin ang oras at mag-scroll na para makita kung naka-like and subscribe na ba kayo sa aming channel. Kung hindi pa, ay alam nyo na ang gagawin mga katakips para naman updated tayo sa pambihira at misteryosong mga istorya. Ang episode natin ngayon ay iikot sa Timog Asya, partikular sa India, na alam naman nating kilala dahil sa kanilang napakasarap na pagkain na minekus-mekus nga raw ng mga insan ni Mr. Nobody Buddy. Bukod pa sa mga festivals, mga relihiyon at tanawing meron ng India, syempre itinuro na rin sa atin na naririto ang Taj Mahal na isa sa UNESCO World Heritage Sites. Ang istrukturang ito ay nagsisilbing simbolo ng pagmamahal, kaya't pinaniniwala ang bansa rin ng pag-ibig ang India. Kung hindi nyo man naitatanong, ang Taj Mahal kasi ay isang musuleyong may eleganteng material at disenyo na ipinatayo ng dating emperador ng Imperyong Mughal na si Shah Jahan bilang pag-aalala ng kanyang namayapang asawa. Kita mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, gagawin ang lahat para lamang sa tinatawag na everlasting love. At pansin rin naman natin na isang coincidence na rin yata na ang pangalan ng building ay Mahal, nang ibig sabihin niya ay love. At alam nyo ba, kaugnay ng madamdaming kasaysayan ng Taj Mahal ng India, tila ba sumasalamin din ito sa tunay na estado ng mga relasyon ng mga Indians. Sila lang naman kasi ang may pinakamababang divorce rate sa buong mundo noong 2022 at maging noong 2021 at 2020. Oo, buong mundo at ito ay less than 1% lamang sa 1,000 tao. Pero ang ibig sabihin nito ay meron pa rin talagang nauuwi sa hiwalayan o diborsyo na ang karaniwang dahilan ay cruelty, torture, third party, pagiging irresponsable ng partner at domestic violence. Pero maniwala man kayo't sa hindi, uulitin ko, marami rin dito ay kakaiba nga ang mga dahilan. Unahin na natin ang isang lalaki mula sa Chandaus Village sa distrito ng Uttar Pradesh ang nagpetisyong makipaghiwalay na lang sa kanyang asawa dahil raw hindi ito naliligo. Huh? Oh, nakikita ko ang inyong mga reaksyon pero aminin, mahirap rin naman talagang pakisamahan ang mga taong walang proper hygiene sa katawan, lalo na't magkasama na kayo sa iisang bubong at magkatabi pang matulog. Pero wag ka, nakatagal rin si boy kay girl ng 2 taon at may anak rin na baby pa lamang ngayon. Diyos ko, paano kaya ang kahihinatnan ng bata? Kahit anong gawin ng babae na pagpapaliwanag at pamimilit na maayos pa ang kanilang relasyon, matapang na hindi binabago ng lalaki ang kanyang naging desisyon. Sa katunayan, humingi pa siya ng tulong sa mga otoridad para lamang tuluyang makawala sa ayaw niyang karelasyon. Oh, alam niyo na mga girls at pati na rin sa mga boys dyan, ugaliin nating maligo para naman presko ang datingan ninyo sa inyong kinakasama. Plus, pogi at ganda points na yan, saka para na rin yan sa inyong kapakanan. Hindi ba? Teka, dumako naman tayo sa isang kaso na may kinalaman naman sa pagkain na siyang naging dahilan ng hiwalayan ng couple na ito. Ikinasal ang isang Rajput man at Jain woman at ang pag-iisang dibdib na ito ang hudyat
na hindi na muling kakain ng karne ng hayop ang lalaki dahil ito ang naging pangako niya sa kanyang asawa. Ang wife niya kasi ay mariing tumututol sa non-vegetarian food dahil parte at bahagi siya ng Jain culture. Para sa kanila, mandatory ang pagkain ng vegetarian food lamang o yung mga pagkain na walang ingredients o hindi gawa sa mga animals. Sa kasamaang palad, hindi matiis ng Rajput boy ang kanyang pangako at gawin ang kanyang nakasanayan. Palihim siyang kumakain ng chicken tandoories at mutton biryani sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam ay napapansin na pala ito ng kanyang napangasawa. Isang araw, hindi na natiis ng babae ang food habits ng lalaki kaya't minabuti niyang magtungo sa istasyon ng pulis at i-report na tinotorture siya para tuluyan ang makipaghiwalay dito. Nalaman naman ng pulisya ang totoong istorya at sa interogasyon, umamin ang lalaki na ang tunay na dahilan ay ang pagkain niya ng non-vegetarian foods at ang katwiran niya ay hindi naman niya kinakain ito sa harap ng babae. Pero mga katakips, hindi ba't kultura rin ang pinag-uusapan dito? Kaya mainam rin na rumispeto tayo lalo na kung tayo ay nagmamahal. At kung sa side naman ng lalaki, pwede naman sana pag-usapan dahil may kultura rin siyang nakasanayan. Sa huli, nararapat rin sigurong maghiwalay sila sapagkat ay hindi sila compatible. At paalala ko rin sa inyo na ika nga ay huwag tayong magsalita ng tapos. Huwag gumawa ng pangako na mapapako rin lamang. Gets? At kung akala nyo ay dyan na nagtatapos ang listahan ng kwento natin ngayon, ay nagkakamali po kayo. Pwes, narito pa ang isang kaso ng diborsyo na nagmula naman sa Act of Service. Maaaring hindi ito kakaiba sa nakararami dahil isa rin ito sa ating 5 love language. Pero magugulat kayo na ang tunay na rason ay dahil lamang sa hindi pag-serve ng tsaa ng kanyang partner. Ay, sus Mariosep, true ba? Oo, real talk ito mga chong. Nangyari ito noong 1985 kung saan nagkaroon ng pagsasalo ang isang husband at kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Dito nagsimula ang pagkagalit ng lalaki dahil hindi man lamang nag-serve ng tea ang kanyang wife. Para bang nakakabawas ito ng kanyang pagkalalaki dahil napahiya siya sa kanyang mga kaibigan. At sino ba naman ang gustong mapahiya sa harap ng mga kaibigan, hindi ba? Sa puntong yun niya napagtanto na dapat na niyang hiwalayan ng kanyang asawa. Naikwento rin niya na hindi man lamang raw marunong magtimpla ang babae dahil minsan ay kulang o sobra ang nilalagay nitong asukal at gatas na para sa lalaki ay basic lamang na dapat alam ng mga babae. Sa kabila nito, isang malagim na katotohanan rin ang nagpainit ng divorce case dahil mayroon palang itinago ang babae na abortion case na siyang tunay na cause kung bakit natuloy ang hiwalayan. Diyos ko, hindi lang pala dahil sa tsaa, may tea pala talagang itinatago itong si Ateng. At ngayon para sa akin ay ang huling kwento na ito ang pinakakakaiba sa lahat dahil may act of service naman sa pagitan ng magpartner. Ang totoo nga ay sobra-sobra pa. Wala rin namang problema sa kultura o hygiene. Dito, ang naging reklamo lamang ay dahil sa Maggi noodles. Opo, tama ang inyong narinig at ito raw ay nangyari sa Balyari, Karnataka sa timog kanlurang bahagi ng India. Ang Maggi ay sikat na kumpanya na may iba't ibang produkto at kasama na nga dyan ang noodles. Noon raw, may isang lalaki ang ninais na mag-apila ng divorce case dahil sawa na siya sa noodles na tanging pagkain alam lutuin ng kanyang napangasawa. Sinabi niya na lagi na lamang noodles ang ulam. Sa almusal,
tanghalian at maging sa hapunan. Bukod sa masama ang epekto nito sa kalusugan, nakakaumay rin naman na araw-araw at gabi-gabi ay yun ang magiging kaharap mo sa pagkainan. Ito ay tinawag na Maggie case na totoong humantong sa diborsyo dahil napagkasunduan rin ng mag-asawa kinalaunan. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng hiwalayan lalo na at may kani-kaniya tayong gusto. At kahit paanong dahilan, irespeto na lang natin ang naging desisyon nila bilang yun ang makapagpapaginhawa ng kani-kanilang mga buhay. Subalit hanggat kaya pang ayusin, pwede namang idaan sa mabuting usapan nang sa gayon ay walang nadadamay na pamilya, lalo na ang mga anak na nabuo. Ang komunikasyon ay mahalaga sa pagmamahal. Pero maiba tayo. Ano ang dahilan kung bakit ka iniwan ng ex mo? Nakaranas na ba kayo ng kagaya ng mga rason ng hiwalayan sa India? Umabot rin ba sa punto na naghiwalay kayo dahil sa isang hindi pangkaraniwang bagay? At anong naramdaman nyo sa ating kwento for today's video? Aabangan ko ang inyong mga comment at maraming salamat dahil nakarating kayo sa dulo ng ating episode. Sa susunod naman dahil marami pa akong nakapilang istorya na tiyak magugustuhan ninyong lahat. Dito lamang yan sa Takip Silim True Mystery Stories.